Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na binibigyang muli ng pagkakataon ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach na magbigay ng kanyang aral. At sana po, tayo po ay nakahanda na. Dahil lagi nga natin sinasabi, ang maikling lapis ay higit na mabuti kaysa sa mahabang memorya. Kaya kung kayo po ay nakahanda na, talastasin po natin ang ibinigay na aral ng Rabbi. Dahil alam po natin na lahat ng aral ng Rabbi ay para sa ating ikatututo at sana para sa ikatitiwasay ng ating mga bagabagin sa buhay. Lalo na po sa mga may nararamdamang mga sakit-sakitan, alam po natin na ito po hindi magtatagal. Ano man po yung nararamdaman po natin, ito ay pansamantala lamang. At lalo na po sa mga kapatiran po natin, idagdag na po natin yung aning na anak na si Joanna. I pray na lalo po siyang magtumibay sa kanyang pananampalataya. Dahil medyo nag-iba na yung kanyang schedule. Kaya kung minsan nawawala na po siya sa ating Bible, service study. But I pray na ibalik po ng Ama ang kanyang panahon at magkaroon po siya ng kaluguran sa kanyang employer at bigyan po siya ng pagpapala na makarinig ng ating aral. Pero katulad po ng sinabi ng ating anak na si Kim, sa lahat ng mga pagkakataon na kayo po ay may panahon para makarinig ng aral, puntahan lang po inyong aral natin sa YouTube. Dahil sabi ng ating dalagang si Cassandra, marami pong YouTube na na-download o na-i-upload ng ating anak para po sa ating pagkatuto. Kaya talasasin po natin ang aral ng Rabbi. Sa mga humihingi po o nagtatanong ng pamagat, ang pamagat po ng aral ng Rabbi ay The Enemy Within. Sa Tagalog, kilala ba natin ang ating sarili? Alam po ninyo, sa isang babasahin na nabasa ko nung mga panahon na ako ay palabasa pa ng mga iba't ibang babasahin maliban sa Biblia, may nabasa ako na to win the battle, sabi niya, you should know yourself and you should know your enemy. Para daw manalo sa digmaan, dapat mo daw malaman kung sino ang iyong kaaway at kung sino ang iyong sarili. Kaya sa aral kong ito ng Rabbi, kikilalanin natin kung sino yung ating kaaway at kung kilala natin ang ating sarili. Dahil sa pang-araw-araw nating buhay, kung minsan iniisip natin ng ating mga kaaway yung mga taong nasa harapan natin o yung mga taong nasa likod natin o yung mga taong nasa kanan o nasa kaliwa. Pero sa aral po ng Rabbi, ipapaunawa po niya na mayroon tayong mas mahigpit na kaaway at ito yung kaaway natin sa ating kaloob-looban. Kaya ang tanong, kilala ba natin ang ating sarili? Now, talasasin natin dito sa unang salmo ng Rabbi para maunawaan natin yung kwento ng ating pakikipagpunyagi sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito sa aklat ng Efeso ay nasusulat ang ganitong salita. Efeso chapter 6. Verse 12. Ito po ang sabi. Efeso chapter 6 verse 12. Ang sabi po ni Apostol Saulo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Now, ang sabi po ni Saulo, ang pakikibaka daw natin ay hindi physical, hindi laman at dugo. Therefore, hindi yung tao na nakikita mo sa harapan mo na kumukontra sa iyo ang kalaban mo. Hindi yung nasa kanan mo, hindi yung nasa likod mo, hindi yung nasa likuran. Dahil ang sinasabi ni Saulo, ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo. Kundi sabi niya, laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ang pinakamahigpit daw nating kalaban ay yung mga hindi nakikita.
At yung mga hindi nakikita ay ito yung mga espiritu na nagkakaroon ng impluensya sa atin, sa ating pang-araw-araw na buhay. Now, dito natin makikilala ng ating matinik na kalaban ay ang espiritong lumulukob saan? Sa ating mismong katauhan. The spirit within us is the enemy of thyself. Yung espiritu daw natin na nasa kaloob-looban ng ating mga sarili, ang siyang pinakamahigpit nating kalaban. Eto, ang kinakaharap ni Saulo nung panahon niya. Kaya nang siya'y sumulat sa mga taga-Efeso, ito ang ipinabatid ni Saulo. At dinagdagan pa ni Saulo nang si Saulo mismo ay nakaranas ng ganitong pakikipagbaka. Ito po ay sinabi niya dito sa aklat ng mga taga-Roma. Eto. Dito sa aklat ng mga taga-Roma ay ganito ang sinabi ni Saulo, na sa ating mga pakikipagbaka, mas mahigpit nating kalaban ang alin? Ang ating spiritual na makalaman. Kaya sabi ni Saulo dito sa sa aklat ng mga Roma, chapter 7. Ito yung kwento. Para maunawaan natin na kung minsan, hindi natin dapat ituro o sisihin kung ano yung nangyayari sa ating buhay. Hindi natin pwedeng ituro at sisihin yung ating asawa. Hindi rin natin pwedeng ituro o sisihin ang ating mga anak. Dahil kung bibigyan natin ng pangunawa, mas maraming nakaturo sa iyo every time na ikaw ay magtuturo kung sinong sisihin mo sa iyong buhay. Dahil sa aminin mo man o hindi, sa mga ginawa natin sa buhay, walang pumilit sa atin para gawin natin ang mga bagay. Walang pumilit sa atin. Walang tumutok sa atin na 357 para gawin ang isang bagay. Wala ring tumutok sa atin at nakaamba ang itak para gawin natin ang isang bagay. Ginawa natin itong kusa. Walang pumilit sa atin, ginawa natin kusa. Lalong-lalo na sa mga magulang. Ano po? Na nagdesisyon para sa kanilang mga sarili at kung minsan nakalimutan nila na bawat desisyon na ginagawa nila ay apektado ang buong pamilya. Kaya payo ko sa mga mag-asawa, bago kayo gumawa ng isang bagay, mag-usap kayong dalawa. Dahil ang inyong mga kalaban ay wala sa labas, nasa loob. Ganito ang naramdaman ni Saulo noong panahon na siya rin ay nakikipagbaka sa kanyang sarili. Kaya sabi niya dito sa verse 18, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatwid ay sa aking laman. Anong sabi ni Saulo? Sa akin, sabi niya, ang aking kalaban, sabi niya, nalalaman ko ay ang aking spiritong laman. Ang aking sarili, ang aking kalaban, sabi ni Saulo. Yung aking kaloob-looban. Ang aking kaaway. Bakit? Sabi ni Saulo, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti dahil sa aking sarili, sabi ni Saulo, walang natitirang mabuti. Sa espiritu daw natin na makalaman. Sabi nga ng isang kapatiran natin dito sa Amerika, sabi niya, kung alin sa dalawa ang ating kinikilingan, yun ang nagwawagi. It's either yung espiritu ng ating laman o ang ipinangako ng rabay na banal na espiritu na ibinigay niya sa atin nang tayo po ay mabautismuhan. Ito yung aking kaaway. Na kung minsan hindi natin alam kung alin sa dalawa yung ating pipiliin. Yung ating sarili na nagsasabi kung anong gusto natin gawin at naisin sa buhay o ang pumipigil kung minsan sa atin para gawin ang isang bagay. Pero karamihan sa mga nangyari sa ating buhay, yung sarili natin ang nagwawagi at hindi yung banal na espiritu ng Ama na lumulukob sa atin. Kaya sabi ni Saulo, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala.
Ibig sabihin mas maraming pagkakataon na ang iniisip ng ating sarili ay wala sa ating ikatututo at ikabubuti. Dahil ang alam ng ating sarili kung ano lang yung nasa harapan natin. Yung patutuo ni kapatid na winalin kanina. Kung pinili nila yung kanilang espiritong makalaman, ang espiritong makalaman ba ay tama? Dahil doon sa Detroit na titigilan nila, mas marami daw silang makikitaing pananalapi. Tama. Pero ang tanong, mayroon ba silang kapayapaan? Kung minsan nakakalimutan natin, ano po? Now, alam ko po na marami sa atin ang gustong magkaroon ng kayamanan sa kanilang mga kamay. Pero, alalahanin po ninyo ang sinabi ni Apostol Saulo kay Timoteo. Ang salapi ay ugat ng kasamaan. Tama? Hindi po yung salapi. Kundi yung pag-ibig sa salapi. Ayan. Kapag mas iniisip natin yung kayamanan na nakikita ng ating mga mata, at yun ang unang rumirehistro sa ating mga puso, yun po ay kaisipang makalaman. Dahil hindi naman masama ang yumaman. Itataas ko ang kamay ko. Gusto kong maging milyonaryo. Pero hindi para sa akin ang hinihingi ko. Hinihiling ko na maging milyonaryo ako para masustusan ang mga gawain ng rabay. Para makapagpatayo tayo ng mas maraming kapilya. Para makakain ang mga kapatid na hindi kumakain. At sana lumago ang kanilang pananampalataya na maranasan nila na ang Ama ay hindi natutulong at nagbibigay ng pagpapala. Yun ang dahilan kung bakit gusto kong yumaman. Pero kung hindi ako payayamanin ng Ama, din hindi para sa akin ang pagyaman. Hindi sa aking panahon mangyayari ang aking mga pangarap. Dahil ano man ang gustuhin ko, kung sasabihin ng rabay hindi mangyayari. Kaya mas kinapakarami akong plano, kung hindi pa hihintulutan ng rabay, hindi mangyayari. At kung minsan nakakalimutan natin dahil sa kakapilit natin, ipinapahintulot ng rabay na mangyari ang isang bagay, bagamat ang dami na niyang sinabi na hindi pwede. Pero pinipilit natin. At dahil ang ating rabay at ang ating Ama ay maawaing Ama, kung minsan hinahayaan niya tayo para maunawaan natin na at the end of the day, mali yung hiniling natin. Alam niyo ba kung bakit? Aminin ba natin o hindi? Marami tayong kahilingan na hindi natin alam na ito yung gusto natin. Marami tayong hinihingi. Pero hindi natin alam kung ito'y para sa ating ikabubuti at ikatututo. Hiling lang tayo ng hiling. Kung minsan hindi ibinibigay, pinipilit pa rin nating hingin. At kung minsan dahil sa kakapilit natin, pinagbibigyan tayo ng Ama. Hindi nyo alam, pinagbibigyan tayo. Pero, pinagbibigyan tayo para ipaunawa niya at the end of the day na mali yung hiniling mo. At mauunawaan lang natin na mali yung hiniling natin kapag naunawaan na natin yung gustong ipaunawa ng Ama sa atin. Doon pa lang natin maunawaan. Pero kung nakinig na sana tayo in the beginning, hindi na sa tayo dumating pa sa punto ng mga tinatawag nating mga kabagabagan sa buhay. Maalala ko yung inaaral natin noong nakaraang mga buwan. Why we need to learn the hard way? Bakit gusto nating matuto sa mahirap na paraan? Dahil ginusto natin. Kaya sabi ni Saulo, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ito naman, yung kanyang sinasabing, spiritual battle. Ayan. Di ba ganun din sa atin? Kung minsan gusto natin, pero parang ayaw ng ating mga sariling kaisipan. Ganito rin si Saulo. Sabi niya, mabuti ang aking ibig, pero hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Ayan. Huwag naman sana po. Now, alam ko na
Sa ating pang-araw-araw na buhay, sometimes namumutawi sa ating mga bibig, mauunang pamilya bago ang lahat. Tama po ba? Tama po yun. Kung, nasa lugar ang iyong sinasabing rason. Pero kung makikita naman po natin na halos sumusobra na sa inyo, o maski hindi sumubra, kapag may nakita kayo nangangailangan at isusubo na lang natin, abay kapatid ko, huwag mong isusubo. Ibaba mo ang iyong kamay, hatiin mo kung kinakailangan, or ibigay mo. Dahil makikita ng Ama na isusubo mo na nga lamang pero ibinigay mo pa at doon mauunawaan ng Ama na mas iniisip mo ang pagmamahal mo sa iyong kapwa bagamat kung minsan mahirap unawain. Kung minsan mahirap unawain pero nautandaan ninyo ang sinabi ng Rabbi, mas mabuti ang nagbibigay kaysa humihingi. Tama po ba? Tama po. Kaya sabi ni Saulo, datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kung ginagawa ay hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Ibig sabihin, hindi pa po natin na-purge. Hindi pa po natin, anong tawag doon sa na-purge? Hindi pa po tuluyang iniwanan ng ating mga sarili ang ating mga nagawang kasalanan before at kung minsan ay nabubuhay na maguli. Ibig sabihin, yung pagiging kasungitan natin, yung pagiging, yung mga pangit na pag-uugali natin, hindi pa rin natin natanggal. Yung mga pangit na gawi o gawain, hindi pa rin natatanggal kung minsan lumalabas. Yung mga sinasabi nating itinanim na natin at pinatay na natin sa ating mga puso at kaisipan, dumarating yung mga punto na ito ay lumilitaw. Bakit? Hindi pa tuluyang nawala ang ating mga inilibing na mga pangit na pag-uugali at mga pangit na gawi. Abay mga kapatid ko, kilala ba natin ang ating sarili? Kung tayo ba ay bibigyan ng pagsubok o test ayon sa ating mga naging karanasan sa buhay, yung sinabi nating tinalikuran na natin, baka dumating ang punto na dumating yung pagsubok, bibigay ulit tayo sa pagsubok na ibinigay sa atin. Sayang yung ating mga magiging pangunawa. Nakalimutan natin yung salita na sinabi ng ating nanay Elisha, Mateo 24 verse 13, ang manatiling tapat ang siyang maliligtas. Now, alam po ninyo, kapag may mga nagbibigay ng kaunting mga sinasabing mga bersikulo sa buhay, mahalaga po yun sa kanila. At ito'y pwede natin gawing patotoo. Ano po? Kaya sabi ni Saulo, kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Totoo po yan. Ibibigay na nga lang natin sa iba pero nakakuyong pa rin yung ating palad. Bakit? Dumarating yung punto yung ating pagiging maramot. Huwag naman sana. Nakikita na natin ang isang kapatiran, hindi na halos kumakain. Pero tayo ay sobra-sobra. Ibigay natin. Tingnan natin. Maalala natin ba yung kwento, sabi ng ating Ama, kung ang isang nangangailangan ay pumunta sa atin, at hindi natin binigyan, bagamat tayo ay sobra-sobra. Kapag ang isang mahirap ay dumalangin sa akin, sabi niya, at dahil pinahiya mo nang siya'y pumunta sa iyo, anong sabi ng Ama? Sisingilin kita. Sisingilin kita. Yun ang nakakatakot. Bakit? Hindi yung mahirap ang nagpapunta sa kanyang sarili sa iyo para pumunta. Sino ang nagbigay sa kapusuan ng isang kapatid na mahirap na pumunta sa iyo para humingi ng tulong? Hindi siya mismo. Bakit? Mahihiya siya. Ang Ama ang nagsabi sa kanyang puso, yung pangalan mo, sabi niya doon sa nangangailangang kapatiran, subukan mo ang aking lingkod. Pumunta ka sa kanya, bibigyan ka niya. Pero hindi. Hindi mo pinahiya yung kapatid na nangangailangan. Sinong pinahiya mo? Si Amang Yahweh yung pinahiya mo.
Dahil inaasahan ka ni Amang Yahweh na ikaw yung magbibigay ng tulong sa kapatid na nangangailangan. Kaya nga pumunta siya sa iyo eh. Pero hindi. Pinahiya mo si Amang Yahweh. Hinindian mo si Amang Yahweh. Na imaginin mo kung yung anghel, yung nagkusang loob na pumunta sa iyo para subukin ka. Anong sabi ng ating mga apostol? Kayo ay mag-ingat sa inyong mga hindi nyo kakilala. O baka kakilala pa natin kung minsan na ginamit ng ating Ama para subukin tayo kung gaano hanggang saan yung sinasabi nating pagtatapat at pagmamahal sa kapwa. Huwag naman sana na biglang lumabas yung ating mga iniwanan na mga pag-uugali. Kaya sabi niya rito, datapwat, sana ako, 21, 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Ama ayon sa pagkataong loob. Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Anong sinasabi ni Saulo? Meron akong spiritual battle. Nagagawa ko yung mga bagay na hindi ko gusto. Bagamat yung mga bagay na gusto ko ay hindi ko magawa. Meron akong spiritual battle, sabi ni Saulo. Kaya sabi ni Saulo sa 23, abang tao ako. Sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Sino ang magliligtas sa akin sa aking sarili? Yun ang katanungan ni Saulo. Sino ang magliligtas sa aking sarili? Kung ang aking kaaway ang aking sarili, sino ang magliligtas sa akin sa aking sarili? Yun po nakakatakot. Na hindi natin kilala ang ating sarili. Dahil ang ating kaaway ay ang ating sarili. Huwag naman po sana. Ano po? Now, paano natin kakabakahin ang ating sarili? Ito, Santiago chapter 4 verse 7. Ito yung isang paraan para makabaka natin o magapi natin ang ating sarili. Santiago chapter 4 verse 7. Ito ang sabi ni Santiago. Pasakop nga kayo sa Ama, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Nung sabi niya, kung magpapasakop kayo sa Ama, sabi niya, pati ang dyablo, lalayo sa inyo. Lalayo sa atin, may sabihin, yung sarili nating kaisipan ay hindi maiimpluwensyahan ng demonyo. Meaning magagapi yung ating makalaman. Bakit? Ang ating kaisipang makalaman ay kakampi ng dyablo. Bakit? Ang gusto ng dyablo, huwag gawin ang salita ng Ama. Kaya every time na mas pinapanigan natin ang ating sarili, natutuwa yung dyablo na nasa balikat natin. Yung dyablo nasa balikat natin, kung hindi nyo alam, siya ang bumubulong sa atin more than doon sa ating sariling kaisipan na ginagabayan ng banal na espiritu. Ano po? Tandaan nyo palagi, dalawa ang kaisipang nasa puso natin. Yung ating kaisipan na kumikiling kung minsan sa banal na espiritu ng Ama at yung ating kaisipan na kumikiling mas karamihan doon sa ating espiritong makalaman. Ano po? Yung dyablo narito sa ating balikat kung minsan na bumubulong sa atin kung ano ang gusto nating gawin. At ito'y sinasang-ayunan ng ating sariling pusong makalaman. Kaya ang una nating dapat gawin, pasakop tayo sa Ama. Paano tayo magpapasakop sa Ama kung bihira tayo makarinig ng kanyang aral? Bakit? Masyado tayong busy. Narinig natin ang ating anak na si Kim. Pasalamat daw siya at may Sabat. Dahil kung walang Sabat, abay wala siyang pahinga. Totoo po yun. Mabuti na nga lang may Sabat eh. At least kung may Sabat, sana mapuwersa tayo na magpahinga physically and mentally. And mostly important, spiritually. Ito ang dahilan kung bakit importante ang Sabat sa ating mga tao. Nilikha ang Sabat hindi para kay Amang Yahweh. Tandaan po natin ito. Ang Sabat ay nilikha hindi para kay Amang Yahweh. Nilikha niya ito para kanino? Para sa atin. Para sa atin ang Sabat. Bakit mahal tayo ng Ama? Kaya sabi ng Ama,
6 na araw kayo maghahanap buhay. Yung pang-7, ipahinga ninyo. At kapag habang ipinapahinga ninyo ang yung mga sariling mga patang katawan, patang kaisipan, sabi niya, alalahanin niyo ako para matuwa kayo na ako ang nagpapala sa inyo sa nakarang 6 na araw. Yun ang kwento kung bakit may Sabat. Hindi ginawa ang Sabat para tayo ay lalong maghanap buhay. Ano po? Hindi. Kaya matuto tayo sa mga patutuo ng ating mga kapatiran. Ano po? Lalo na sa ating mga anak na mga sinasabi nating baguhan pa lang sa pananampalataya, mas marami tayong matututunan sa kanila dahil kung minsan hindi pa natin kilala ang ating sarili. Ano po? Kaya mga kapatid, talasasin natin ang kwento ng Rabay. Kaya sabi niya dito sa pangalawang Kronikas, chapter 30, verse 8. Eto. Dagdag ng Rabay, pangalawang Kronikas, chapter 30, verse 8. Pangalawang Kronikas, chapter 30, verse 8. Ito yung kwento. Sabi niya, verse 8, ngayon, sabi niya, huwag kayong maging mapagmatigas na ulo, na gaya ng inyong mga magulang. Ito yung kwento. Sabi niya, kundi magsitalaga kayo kay Amang Yahweh at magsipasok sa kanyang sanktuaryo na kanyang itinalaga magpakailanman at kayo'y mga glingkod kay Amang Yahweh ninyong Ama at Elohim upang ang kanyang malaking galit ay maalis sa inyo. Sabi niya, kung ayaw nating magalit si Amang Yahweh sa atin, sabi niya, huwag kayong maging matigasin ng ulo. Ibig sabihin sa mga aral na maririnig ninyo, sabi, maging mapagpakumbaba tayo. Matuto tayong marinig sa kwento ng Rabay para sa ating ikatututo. Huwag daw natin gayahin yung mga kwento sa lumang tipan kung saan natutunan natin, naunawaan natin, nalaman natin na ang mga naunang lingkod ng Ama na mas nakinig sa kanilang mga sarili. Sino tong mga to? Alalahan natin ang kwento. Yung 600,000 maliban kay Josue at kay Caleb na mas pinakinggan nila ang kanilang pusong makalaman. Reklamo dito, reklamo doon. Anong nangyari sa kwento? Nilipol sila ng Ama at hindi dumating sa kanyang kapahingahan. Yung kapahingahan doon, noong panahon nila, ay ang Kanaan. Sa ating panahon, alam nyo na ba kung ano yung kapahingahan na ipinapangako naman sa atin? Ang buhay na walang hanggan. Yun ang kapahingahan natin. At kung hindi tayo matututo sa aral sa lumang tipan, at tutularan natin sila na magiging matigasin ng mga ulo dahil hindi tayo natututo sa aral, mamanahin ba natin yung kapahingahan na ipinangako sa atin? No. Mangyayari sa atin yung kwento doon sa luma na hindi sila umabot sa kapahingahan. Huwag naman sana. Bakit? Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Now, alam natin ang kwento na ang kalaban natin ay ang ating sarili. So, dapat nating, anong gagawin natin? Bantayan ang ating mga sarili. Bantayan natin. Dahil, sabi nga ng kwento, kung hindi natin kilala ang ating mga sarili, abay mga kapatid ko, paano tayo makapagwawagi sa ating mga pagkikipagpunyagi sa ating sarili? Ano po? Kaya tandaan po natin na dapat nating makilala ang ating mga sarili. Kaya sabi niya dito sa aklat na mga awit, ano po? Chapter 32, verse 5. Kanina,
Anong sabi niya? Para mapaglabanan natin ang ating sarili, magpasakop tayo sa Ama. Awit 32 verse 5. Ito naman ang sabi. Aklat ng mga awit, chapter 32 verse 5. Ito. Awit 32 verse 5. Sabi niya rito, aking kinikilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan na hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang kay Amang Yahweh, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Pangalawa, sabi niya, magkaroon tayo ng panuntunan. Kilalanin daw natin sa ating sarili yung nagawa natin pagkakamali. Aminin natin na mali natin sa mga naging desisyon natin sa buhay. May mga pagkakataon, kaya tayo nagkakaroon ng mga pag-abag dahil sa maling desisyon. At kung mauunawaan natin yung kwento ng ating buhay at makikilala natin ang ating sarili, ito yung aral ng Wednesday. Yung divine appointments, kung saan ipinapaunawa sa iyo ng Ama that day na naunawaan mo yung kwento. Yung pagkakataon na makikilala mo ang iyong sarili, na mali ang iyong ginawa, at kailangan mong bumalik sa dati na nung ikaw ay unang nanampalataya at nagtitiwala sa salita ng Ama. Balikan mo yung kwento. Dahil yung nilalakaran mong daan ngayon, taliwas doon sa daan na sinasabi ng Ama na lalakarin natin. Kilalanin natin ang ating mga mali para magkaroon tayo ng reconciliation sa ating mga sarili, at yun yung mga paraan para magapin natin ang ating mga kaaway sa ating puso na ito yung ating sarili. Dahil tandaan yung kwento, kung alin sa dalawa ang ating pinapaboran, yun ang nagwawagi. Kaya kung pinapaboran natin yung ating makasariling makalaman, yun ang nagwawagi. Pero kung papaboran natin yung ating sariling maka-spiritual, then nag-iibang kwento. Nag-iibang kwento. Kaya tandaan po natin, na ganito yung mga naranasan ng mga nauna sa atin. Ito yung kwento ng isang hari, kung minsan mas kinilala niya ang kanyang sarili at mas pinanigan niya ang kanyang makasariling makalaman. Ito po ang kwento ng isang hari dito sa aklat ni Daniel. Kilala niyo siya dahil narinig niyo na ang kanyang kwento. Ito ay kwento ni Haring Nebukadnezar. Now, kilala natin si Nebukadnezar, tama? Yes. Si Nebukadnezar ay ang unang hari ng Imperyong Babylonian Empire. Siya yung unang hari. Pero dumating yung panahon na si Nebukadnezar ay nagmataas sa kanyang sarili at mas pinaburan niya ang kanyang makasariling laman dahil tumaas yung kanyang tinatawag na pride sa kanyang sarili. Kaya, ang sabi niya dito sa aklat ni Daniel, chapter 4, ito, ang sabi niya dito ay chapter 4 verse 25. Sabi niya dito, dahil sa iyong pagmamataas, sabi niya, ikaw ay mahihiwalay sa mga tao. Ito ang hatol kay Nebukadnezar. At ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang. At ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka. At mababasa ka ng hamog ng langit, at makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kariyan ng mga tao at nagbibigay niyaon sa kanino mang ibigin niya. Now, ito yung divine appointments na pinag-aralan natin ng Wednesday. Ito yung divine appointments ni Nebukadnezar. Nang maunawa, nang ibigay sa kanya ng hatol ng Ama yung kanyang pagkakamali sa kanyang pagmamataas. Dahil sinabi niya sa kanyang sarili,
Ang lahat ng kanyang mga nararanasan sa lupa, yung kanyang paghahari, yung kanyang imperyo, ay kanino galing? Sa kanyang sariling kalakasan. Hindi niya niluwalhati at pinapurihan ang ating Amang Elohim na siyang nagpupuno at gumagawa sa lahat ng mga bagay. Kung minsan, palitan ko yung kung minsan, karamihan, ayan, ganito rin yung nangyayari sa atin. Kung tayo po ay nakakaranas ng ating sinatawag na tagumpay sa ating buhay, pag nakikita natin yung ating pag-asenso, lumalago yung ating mga negosyo, tumataas yung ating posisyon sa ating trabaho, lumalawak yung ating mga nasasakupan, nakikita natin yung pera natin sa bangko lumalago, nakapagpapatayo tayo ng dagdag na bahay, hindi lang isa, dalawa, mansyon ang napapatayo natin. Dumarating ang punto na yung ating sariling makalaman ang nangunguna sa ating binibigyan natin ng kapurihan. Sinasabi natin sa ating sarili, ikaw ang may gawa nito. Ang iyong kasipagan, ang iyong katalinuhan, ikaw ang nagpa-asenso sa sarili mo. Natutuwa ka. Nakalimutan mo ang Ama na gumigising sa iyo tuwing umaga. Nakalimutan mo ang Ama na nagbibigay sa iyo ng kalusugan at kalakasan para bumangon ng iyong sariling kusa. Nakalimutan mo ang pag-iingat ng Ama sa iyo sa mga kalsada. Nakalimutan mo ang ginawa ng Ama na pinanguna niya ang kanyang mga anghel para sa likupan ng iyong mga anak at mga mahal sa buhay para sila'y hindi maano at hindi mapasama. Nakalimutan mo yun. Sinabi mo sa iyong sarili, ikaw lahat ang may gawa. Sinabi mo sa iyong sarili, pinagpapala mo ang gawa ng iyong mga anak. At ito ay dahil sa iyo. Nakalimutan mo na si Amang Yahweh. Eto, yung mga sinasabi mo sa iyong sariling makalaman. At pag dumating yung punto na ipapaunawa ni Amang Yahweh sa iyo, na mali yung saloobin mo, that is your divine appointments. At doon sisimulan ni Amang Yahweh na ipaunawa sa iyo na ang mga naginawa mo ay hindi galing sa iyo, galing sa Kanya. At ito yung naranasan ni Nebukadnezar. Kaya sabi ni Nebukadnezar, pagkatapos ng 7 taon, bakit 7 taon yung hatol sa Kanya? Na siya'y magiging isip hayop. Mamumuhay siya sa kaparangan na parang hayop. Hahaba ang kanyang mga kuko na parang hayop. Hahaba ang kanyang mga buhok na parang hayop. Kakain siya ng damo na parang hayop. At pagkatapos ng 7 taon, nagkaroon uli siya ng divine appointments. Bakit? Etong sinabi niya. Verse 34, at sa katapusan ng mga karawan, akong si Nebukadnezar ay nagtaas ng aking mga mata sa langit, at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin. At anong ginawa niya? Aking pinuri ang kataas-taasan. At aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman. Sakit. Bakit? Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan. At ang kanyang kaharian ay sa salit-saling lahi. Ilang taon? 7 taon. Now, napakatagal ng 7 taon. Napakatagal ng 7 taon. Kung minsan sa atin, yung 1 buwan nga lang, napakatagal na eh. Imagine mo yung 7 taon. Pero inabot si Nebukadnezar ng 7 taon para maunawaan niya ang kanyang sarili. Sa atin mga kapatid ko, ilang taon ang gugugulin natin para maunawaan natin ang ating sarili na hindi ito ang kagustuhan ng Ama sa atin. At ito rin yung hindi mo gusto. Dahil in the first place, ang gusto mo lang sana ay mapalapit ka sa Ama. Pero nakita mo ang buhay sa sanlibutan. Nakita mo yung inggit sa kapitbahay. Nakita mo yung buhay ng iyong kasama. Nainggit ka. At yun ang sinabi mo sa puso mo na gusto mong manggin balang araw. Kaya, pinagbigyan ka ng Ama. Pero, alam ng Ama na at the end of the day, ito hindi sa
ikabubuti mo. Pero dahil hiningi mo, binigay niya sa iyo. Sabi ko nga sa inyo, ang anumang pagpapala na may sakripisyo ay hindi pagpapala galing kay Amang Yahweh. Pinahintulutan niya. Pero andudun na dapat yung unawa sa iyo na ang pagpapala na hindi galing kay Amang Yahweh may sakripisyo. At yun ang nakalimutan mo. Pahihintulutan ito ng Ama na mangyari. Bakit? Ikaw ang may gusto eh. Dahil sa pagmamahal niya sa iyo, pahihintulutan niya. Pero binibigyan ka niya ng pangunawa. Na maunawaan mo, makita mo na hindi ito ay galing sa kanya. Pinahintulutan lang niya mangyari. Bakit? Dahil ito ang gusto mo. Kaya alam ko, narinig ninyo yung mga patutuo ng ating mga kapatiran. Marami silang mga hinihingi. At sa kanilang pangunawa, noong una, ito ay galing kay Amang Yahweh. Nakalimutan nila yung sinasabi nating, anong tawag ito? Gauge. Yung sukat. Yung kasukatan, kung ito ay galing kay Amang Yahweh o ito'y pinahintulutan lamang niya, pero alam niya at the end of the day, hindi mo ikabubuti. Pero binigyan na tayo ng pangunawa ng pagpapala niya ay walang sakripisyo. Nakalimutan mo. Yun ang naging mali mo dahil sinunod mo ang iyong sariling makalaman at nakalimutan mo kung sino ka. Nakalimutan mo kung sino ka. Ano po? Kaya, ang sabi ni Nebukadnezar, naalala ko lamang ang aking pagkakamali. Kailan? Nang itingin ko ang aking mga mata sa langit at buksan ng Amang aking pangunawa. Ano po? Buksan ng Amang aking pangunawa. Kaya sabi niya dito, sa Roma, chapter 10. Ito ang sabi niya dito sa Roma. Roma chapter 10. Verse 2. Ito. Para maunawaan natin kung ano ang nasa puso natin, kung pusong makalaman o pusong makailuhin. Ayan. Roma chapter 10 verse 2 and 3. Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Ama, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Kilala mo daw si Amang Yahweh, pero on the other way around. Ang pagkilala mo kay Amang Yahweh, lahat ng hilingin mo, ibibigay niya. Yun ang pagkakilala mo. Pero nakalimutan mo na ibibigay niya talaga, pero binibigyan ka niya ng pangunawa. Para maunawaan mo kung ito makakabuti o hindi. Na anong ibig kong sabihin? Itataas ko ang kamay ko. Ang sabi ko kay Amang Yahweh, ilipat mo ako ng trabaho. Inilipat ako ni Amang Yahweh. Pero wala sa panahon. Bakit? Ako mismo ang nagdesisyon na lumipat. Bakit? Dahil may nabakante, ang sabi ko baka ito na yung hinihiling ko kay Amang Yahweh. Pero nakalimutan kong tignan kung ito ngayon. Dahil nakalimutan ko na ang kalaban pala ay nakarinig din ng aking hinihingi. Tandaan natin, ang kalaban ay nakarinig din ng iyong hinihingi. At baka unahin ni Amang Yahweh na ipakita sa harap natin yung hiningi mo na ibibigay ng kalaban. Dahil magtitiwala ang Ama sa atin na mas pipiliin sana natin siya bago, ulitin ko para maunawaan natin ang buhay, mga kapatid ko. Dahil marami sa atin ang hindi nakakaunawa sa buhay. May mga bagay na dumarating sa atin, yung iba ay pinahihintulutan ng Ama para ano? Para alamin niya kung asan talaga ang puso mo. Pero before that, binigyan ka na ng pangunawa para mapagsino mo kung ito nga ay galing kay Amang Yahweh o pinahintulutan lang niya. Magkaiba ba yun? Yes. Magkaiba. Pag pinahintulutan niya, meaning, hindi ito para sa iyo.
Pero dahil kahihingi mo, mananampalataya ang Ama na ito'y tatanggihan mo. Pero dahil hindi mo ito naunawaan, tinanggap mo. At the end of the day, nakalimutan mo may sakripisyo. Nung naalala mo sanang may sakripisyo, nag-break ka na sana. Inatakan mo na ang preno. Stop. Hindi ito ang galing kay Amang Yahweh. Bakit? May sakripisyo. Pero hindi eh. Nagpatuloy-tuloy ka. Bakit? Gusto ng puso mo. Yung pusong makalaman gusto. Parang yung ating kwento. Ha? Humihingi ka ng dagdag trabaho. Abay, nagbukas ang iyong trabaho. May overtime. Biyernes ng gabi. Doble ang bayad. Anong sabi mo sa sarili mo? Ito na yung hinihingi ko kay Amang Yahweh. Bakit? Inu-offer sa iyo ng boss mo. Now, tanong, ito ba ay galing kay Amang Yahweh? O pinahintulutan ng Amang Yahweh na mangyari na mag-open para sa iyo? Para malaman mo kung sino talaga ang sarili mo. O kilala mo ba ang sarili mo? See? Pinahintulutan niya Amang Yahweh pero hindi ito ang bibigay niya sa iyo. Yun ang pagkakaiba. Ano po? So ganito ng kwento dito sa Roma, kaya sabi sa verse 3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Ama, dahil sa hindi natin pagkaunawa kung ano talaga ang gusto ng Ama. Bakit? Kulang tayo sa pag-aaral. Kulang tayo sa kwento. Para bang tayo ay nag-aaral sa school, mas marami tayong absent. Dumating yung araw ng pagsusulit. Ang alam lang natin isagot, yung napag-aralan natin. Pero hindi ito ang tamang sagot. Bakit? Marami tayong absent. Ganito yung kwento rito. Kaya kung gusto nating matuto sa salita ng Ama, abay kapatid ko, maglaan ka ng panahon para matuto. Dahil doon at doon mo lamang makikilala ang sarili mo para makilala mo kung sino ang kaaway mo. And then, at the end of the day, makikilala mo si Amang Yahweh. And at the same time, makikilala mo ang sarili mo. Makikilala mo kung sino ang kaaway mo. Para pag dumating yung araw ng pagtutuos, mananalo ka laban sa kaaway mo. Kaya sabi niya dito sa verse 3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Ama, anong nangyari? Sa pagsusumakit na maitayo ang sariling sa kanila, mas inuna mo sarili mo. Mas inuna mo yung espiritong makalaman sa puso mo. Bakit? Dahil hindi sila napasakop sa katwiran ng Ama. Anong sabi niya? Hindi ka nagpasakop. James chapter 4 verse 7. Hindi mo kinilala mga mali mo. Kaya, paano mo malalaman na mali ang ginagawa mo kung sa mismong sarili mo hindi mo matanggap na mali ang desisyon mo? Bakit? Ando doon yung pagmamataas na katulad nung panahon ni Nebuchadnezzar nang siya'y magmataas sa harapan ng Ama. Lagi mong sinasabi sa sarili mo, tama ang desisyon mo. Lagi mong sinasabi, walang mali sa desisyon mo. Kaya ang tanong, kilala mo nga ba talaga ang sarili mo? Kabay kapatid ko. Ha? Maghunis dili ka. Unang Korinto chapter 16 verse 16. Ito pa yung dagdag. Unang Korinto chapter 6 verse 16. 16:16. Sabi niya dito sa 16:16, na kayo'y pasakop naman sa mga gayon at sa bawat tumutulong sa mga gawa at nagpapagal. Magpasakop daw kayo sa mga nagpapagal sa inyo. Pero alam nyo kung masakit, yung patutuon ng asawa ko kung minsan, nalalaman ko lang ang kwento ng buhay nyo kapag late na yung kwento. Nangyari na yung kwento. Kaya mas umiyak man ako nang umiyak, wala akong magagawa. Sabi ko nga, bakit ngayon walang sinabi? Alam niyo, nakakaiyak.
na malalaman ko na napalungi ang buhay ng isang kapatiran, matapos lang yung kwento ng buhay niya. Nung wala na akong magawang remedyo. Bakit? Tapos na yung kwento eh. Huwag naman sana mga kapatid ko. Ano po? Kung hindi nyo kilala ang sarili nyo, magtanong kayo sa mga baka mas kilala ang sarili ninyo. O kung hindi mo niya kilala ang sarili ninyo, mas alam niya kung ano ang katwiran ng Ama. Dahil alam po ninyo, ang buhay po natin halos pare-pareho. Ang buhay po natin halos pare-pareho. Dahil iisang Elohim ang ating tinatawagan. Iisang katwiran ng ating sinusundan. Kaya kung sinusundan ko ang katwiran ng Ama at napabuti ang aking buhay, sigurado mapabubuti rin ang buhay ninyo kung parehong Elohim at parehong katwiran ng ating sinusundan. Pero ang problema po natin mga kapatid ko, humihingi lang kayo ng payo at advice kung kailan tapos na yung kwento. Kaya ang lagi kong sinasabi, lalo na sa mga kapatiran natin na medyo baguhan pa sa pag-aasawa, yung mga magdidesisyon sa buhay, andyan yung mga magulang ninyo, andyan yung ating mga elders sa pananampalataya. Parang awa nyo. Dahil sa katotohanan mga kapatid, kapag kayo po ay napapadungi sa buhay, hindi lang kayo umiiyak. Ayan, alam ng asawa ko yan. Kung minsan nakatingin ako sa itaas, tinatanong ko ang Ama, bakit nangyaring ganitong bagay? Hanggang ngayon, pinag-iisipan ko kung minsan yung mga bagay na nangyayari sa isang kapatiran, bakit ganito ang nangyari ng kwento ng kanyang buhay. I wish, sabi ko nga, kung pwedeng ibalik ang panahon. Pero wala akong magagawa. Bakit? Dahil hindi nyo kinilala ang inyong mga sarili. Sino ba talaga kayo sa harapan ng Ama? Sino ba ang inyong kaaway? Nakalimutan natin. Na sa pagsusumakit natin sa mundong ito, kaya hindi tayo nakakaalam sa katwiran ng Ama. Bakit? Inuuna natin ang pagsusumakit sa mundong ito. Wala tayong panahon sa pagkatuto. Yun ang napakahirap na maunawaan. Nagtatanong ako sa aking sarili. Kilala ko ang sarili ko din. Nung ipakilala sa akin ng Ama. Totoo, nung panahon na hindi ko pa naunawaan ng Ama, wala akong panahon sa pag-aaral. Mas iniisip ko kung paano umasenso. Iniisip ko kung paano kumikita ng pera. Bakit? Iniisip ko ang kinabukasan ng aming mga 3 anak. Kung paano namin sila mag-aaral. Ito ang umuuko pa dito araw-araw. Kaya hindi ko masisisi ang sarili ko noon kung ang ating mga isipin ay doon sa 3 anak namin kung paano sila mag-aaral. Bakit? Ito ang nasa utak ko noon palagi. Pero nang ipaunawa sa akin ng Ama, nang maunawaan ko ang sinabi ng Rabbi sa Mateo chapter 11 verse 29. Anong sabi niya? Kunin mo ang aking pamatok at matuto ka sa akin. Yun ang punto. Kunin mo ang aking pamatok, sabi niya, at matuto ka sa akin. Ang problema sa atin, ibinibigay natin ang ating pamatok pero ayaw nating matuto. Nakalimutan natin na magkadugtong. Ang kwento ng Rabbi, sabi niya, ibigay mo sa akin ang aking pamatok, ang iyong pamatok, at matuto ka sa akin. Yun ang kwento. Pero nakalimutan natin. Ibinibigay natin ang pamatok sa Ama. Pero ayaw nating matuto. Kaya ang alam natin, lahat ng ating mga hinihingi ay galing sa Ama. Pero dahil sa hindi natin pagkatuto, hindi natin nalaman yung kwento. Na dapat maunawaan natin na yung iba ay pinahintulutan ng Ama para matuto sana tayo sa kwento. At maunawaan natin ay hindi ito yung para sa atin. At hihintayin natin yung para sa atin. Yun ang nakalimutan natin. Kaya ang tanong, kilala mo ba ang iyong sarili? At kilala mo na ba ang iyong kaaway? Ang sarili po natin. Huwag nating sisihin ang ating mga asawa at mga anak, sa naging desisyon natin sa buhay. Andito po kami na inyong mga pastor, andito po kami na inyong mga elder. Humingi po kayo ng payo bago po kayo magdesisyon ng mga bagay na may kinalaman. Una sa inyong mga pananampalataya, and then sa mga mahal nyo sa buhay. Till at the end of the day, kung kayo po ay hihingi ng tulong,
kami po ay nakahandang tumulong. Dahil hindi namin, anong tawag ito, hindi namin kayang tignan na kayo ay lumuluha at wala kayong makain dahil sa inyong mga gawa. Hindi namin kakayanin. Ano po? Kaya, tandaan po ninyo. Ano po? Matuto tayo sa rabay. Sabi niya dito, Hebrew. Ayan. Hebrew chapter 12 verse 9. Hebrew chapter 12 verse 9. Ito yung kwento. Bukod dito, sabi niya, tayo'y nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo ay sawatahin at parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi ba lalong tayo pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Now, ipinapaliwanag dito ni Saulo, kung tayo na mga anak ng ating mga magulang sa laman ay tayo didisiplina pag tayo nagkakamali. Bakit? Dahil hindi natin kilala ang ating mga sarili. Kaya ipinapakilala ng ating mga magulang sa laman ang ating mga sarili. Sabi niya, hindi ba dapat na mas igalang natin ang ating ama sa espiritu para tayo mabuhay? Ibig sabihin kung tayo ay natututo sa mga ginawang disiplina at pagpapaunawa ng ating mga magulang nung tayo ay nasa poder nila, hindi ba masigit na tayo ay dapat umunawa sa aral na ibinibigay ng rabay para matuto tayo? Para higit nating makilala ang ating mga sarili, para maunawaan natin kung paano natin kakalabanin at pagwawagian ang ating mga kaaway. Dahil hindi po natin mapagwawagyan ang ating mga sarili kung tayo-tayo lamang. No, we cannot. Hindi po natin magagapi ang ating sarili. Dahil sabi nga palagi, the flesh is weak. Ngunit the flesh is weak, but the spirit is willing. Gusto ng banal na espiritu, pero mahina ang ating mga laman. Ano po? Ibig sabihin hindi kakayanin ng ating sarili lamang nakabakahin ng ating mga sariling makalaman kung tayo'y pagagapit. Ano po? Kulang tayo sa aral. Kulang tayo sa unawa. Kulang tayo sa katwiran ng Ama. Kaya, sabi niya dito, sa Efeso, chapter 4, verse 27, ito pa yung isang dagdag, kung paano natin mapagwawagian ang ating mga kalaban, na ang kalaban natin ang ating sariling laman. Efeso chapter 4 verse 27. Efeso 4:27. Sabi niya dito, huwag niyong bibigyan daan ang dyablo. Huwag niyong bibigyan ng puwang ang dyablo. The moment na binigyan niyo ng puwang ang dyablo, papasok ang kaaway. Kapag tayo'y nagpa-impluwensya sa gaano mang kaliit na bagay, papasok ang demonyo. Unti-unti. Kaya huwag tayong magbibigay ng giwang sa ating mga puso para salangsangin ang salita ng Ama. At alam nyo ba, ang unang nasasalangsang, araw ng pagsamba. Yun ang unang nasasalangsang. Lalo na kung tayo may mga bagabag sa buhay. May mga kapatid ko, ito ang unang nasasakripisyo, ang araw ng pamamahinga. Ako ay marami ng mga nakitang mga nananampalataya na unti-unti pinapasok nila ang kaaway sa kanilang buhay. Unang ipinaunawa sa kanila na pwedeng salansangin ang araw ng pamamahinga. Alam niyo ang sinasabi ng kaaway sa kanila? Mauunawaan ni Amang Yahweh. Yan ang itataas ko ang kamay ko. Yun ang sinabi ng kaaway sa akin nung ako'y nagtatrabaho ng Sabado.
Yun ang sinabi ng kaaway na sasabihin ko sa sarili ko para hindi ako magkaroon ng guilt. Mauunawaan ni Amang Yahweh ginagawa. Bakit? Ikaw ang humingi ng dagdag na trabaho. Nagbigay si Amang Yahweh ng trabaho, kaya mauunawaan niya na hindi ka mangilin sa araw ng pamamahinga. Ako ang nagsasabi noon sa aking sarili. Sinong nagbulong sa akin noon? Ang kaaway. Bakit? Hindi ko maiisip yun kung hindi bubulong ng kaaway. Bakit? Alam ko ang kautusan ni Amang Yahweh, pero dahil kulang ako sa pagkatuto kung paano iningilin ang kanyang araw ng pagsamba, ako mismo ang nagsasabi sa aking puso, mauunawaan ni Amang Yahweh. Pero sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi mauunawaan ni Amang Yahweh na tayo mismo ang sasalangsang sa kanyang kautusan, samantalang 6 na araw ang binigay niya sa atin para mabuhay. Kapatid ko, wala pa sa atin na nagdidildil ng asin at mamamatay sa gutom para tayo ay magtrabaho ng Sabado. Wala sa atin. Hindi tayo mamamatay kung hindi tayo magtatrabaho ng Sabado. Bagkus mabubuhay tayo. Kaya kapatid ko, kung sino man sa inyo nagugutom sa araw ng Sabado, magsabi lang kayo, ang rabay magbibigay ng kanyang pagkain sa inyo. Pero I doubt na may magugutom sa atin sa araw ng Sabado. Walang mamamatay sa araw ng Sabado dahil sa gutom. Yun ang sinasabi ng Espiritu ng Ama sa akin. Walang mamamatay sa atin ng araw ng Sabado dahil sa gutom. Wala po. Dahil kailangan mo magtrabaho para kumain. Wala pong mamamatay sa araw ng Sabado. Ano po? Kaya sabi niya, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng demonyo. Dahil gagamitin ng demonyo ang mga salita na ang Ama ay maawain. Tama, ang Ama ay maawain. Tama ang demonyo doon. Pero mali ang pangunawa na binibigyan ng demonyo. Nasasabihin sa iyo, mauunawaan ka. Mahal ka ni Amang Yahweh. Mauunawaan ka na bakit ka magtatrabaho ng Sabado. Yun ang gagamitin sa iyo ng demonyo na mga salita. Makikinig ka naman. See? Now, paano mo ito mauunawaan kung kulang ka sa katwiran ng Ama? Ano po? Dagdag. Ano pang gagawin natin? Ito. Efeso chapter 6 verse 11. Sabi niya, mga bihis kayo, sabi niya, ng buong kagayakan ng Ama, upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Ibuhay daw natin, isuot daw natin ang buong baluti ng Ama. At ano yung kanyang buong baluti? Ang kanyang katwiran. Ang kanyang salita. Ito ang kanyang buong baluti. Ang banal na espiritu na lumulukog sa atin. Alam nyo, maraming ibinigay na panlaban ang rabay at ang Ama sa atin para mabuhay ng maayos dito sa lupa. Kaya nga, pwede tayong mamuhay na hindi nagkakasala. Bakit? Lahat ng mga almas ay nasa atin para mabuhay ng hindi nagkakasala. Nasa atin ang banal na espiritu ng Ama. Nasa atin ang kanyang mga salita. Nabubuhay tayo dahil sa kanyang nagpo-provide. Ano pang hihingin natin? Ang hihingin na lang natin ay sana manatili tayong nakatayo hanggang sa araw ng pagtutuos. Dahil darating sa bawat isa ang araw ng pagtutuos. Yun ang ipanalangin natin. Dahil yung pangangailangan natin, anong sabi niya sa Mateo chapter 6? Pag inuna natin ang katwiran ng Ama, pag hinanap natin ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian, may magugutom ba sa atin? Wala. Bakit? Alam natin ang kwento. Yung mga ibon, sabi niya sa impapawid, yung mga bulaklak sa parang, sabi niya, hindi nagtatrabaho, hindi nag-aalala, pero binubuhay sila ng Ama. Kayo pa kaya na marunong magsabi ng hallelujah? Mga kapatid ko, kilalanin natin ang ating sarili para kilalanin natin ang ating mga kaaway. Bakit? Dahil kung ano yung ating kahinaan sa buhay, yun ang gagamitin ng kaaway para lumakas yung kanyang impluwensya sa atin. Yun ang kanyang kalakasan. Yung kahinaan natin. Kaya kung ano man po yung kahinaan ninyo, yung
kung ang kahinaan ninyo ay makita ninyo na maayos ang inyong mga anak. Dahil sa kagustuhan nyo na maibigay ang mga gusto ng inyong mga anak, magtatrabaho kayo. Overtime. Hanggang wala na kayong panahon sa inyong mga anak. Overtime hanggang wala na kayong panahon sa pagsamba. Overtime hanggang sa kayo ay wala ng panahon sa inyong pamilya. Na ibibigay nyo nga inyong mga pangangailangan ng mga anak ninyo. Pero hindi mo na maalala kung kailan kayo nagsabay-sabay na kumain. Naibili mo yung mga anak mo ng kanilang mga gusto. Kayong mga magulang na may mga matatanda ng mga anak, na ipagpagawa nyo pa ng kanilang mga malalaking bahay. Pero tanong nyo sarili nyo, kailan kayo huling umuwi ng maaga at sumabay sila sa pagkain? Kailan kayo huling umuwi ng araw ng pagsamba at sabay-sabay kayong sumamba? Nakalimutan natin ano po? Na ang pagpapala ng Ama walang sakripisyo. Therefore, ang lahat ng mga tinanggap mo, kapatid ko, hindi pagpapala. Lahat sakripisyo. Lahat sakripisyo. Now, maibabalik mo pa ba? Kung buhay ka pa, kapatid ko, pwede mo pang baguhin. Pwede mo pang baguhin. Na sana hindi ito yung maging buhay ng mga anak mo. At sana hindi ito yung maging buhay ng mga apo mo. Dahil wag mong ipamana ang naging pagkakamali mo sa iyong mga mahal sa buhay. Na hindi mo kinilala ang iyong sarili. Hindi mo kinilala ang iyong kaaway. Tandaan ninyo, kaya nga nasulat, kung mas mahal natin ang ating mga mahal sa buhay, mas mahal natin ang ating mga anik-anik, mas mahal natin ang ating mga asawa, mas mahal natin ang ating mga anak. Anong sabi niya? Hindi kayo magiging karapat-dapat na maging alagad ko. Tandaan po natin yung kwento ano po. Kaya, sabi niya dito sa Lamentation, sabi niya sa Lamentation chapter 3 verse 38. Lamentation means, anong lamentation? Panaghoy. Ayan. Panaghoy. Sulat ni Jeremiah. Panaghoy, chapter 3, verse 38. Sabi ni Jeremiah, hindi ba sa bibig ng kataas-taasan nang gagaling ang masama at mabuti sila? Kay Amang Yahweh, ang nagpapahintulot ng lahat. Ang tanong, kilala ba natin ang katwiran ng Ama? Kilala ba natin? Yun ang tanong. Ano po? Kaya sabi niya sa 39, bakit dumadaing ang taong may buhay? Ang tao dahil sa parusa sa kanyang mga kasalanan. Now, ang tanong, kapag ipinakikilala ng Ama sa atin ang ating mga pagkakamali, bakit daw tayo nagrereklamo at sinisisi natin ang ating Ama? Now, bakit nga ba? Dahil nagkulang tayo sa pangunawa. Bakit tayo nagkulang sa pangunawa? Wala tayong panahon sa pag-aaral. Nakalimutan natin ng kwento. Ang sinabi ng rabay, matuto ka sa akin. Ang sinabi ng ating Ama, pasakop ka sa Ama. Ang sinabi ng Ama, huwag mong bibigyang daang puwangan, Diablo. Nakalimutan mo lahat to. Bakit? Naging busy ka sa hanap buhay. Ni hindi mo nga alam kung kailan nag-birthday ang anak mo. Ni hindi mo nga alam kung kailan mo huling nakita yung kanilang mga grades sa school. Ni hindi mo nga alam kung kailan ka huling pumunta sa school para tignan yung kanilang mga naging teacher. Nangyari ba ito? Hindi mo nalaman. Bakit? Busy ka sa trabaho. Kapatid ko, hindi ganun ang buhay na sinabi ng Ama sa iyo. Sabi niya, matuwa ka sa pagpapala ng Ama. Pero hindi. Ginawa mong, anong tawag dito? Burden ang buhay mo. Sino may kasalanan? Ikaw. Huwag mong sisihin ang Ama. Huwag kang magreklamo kung pinagwiwikaan ka niya. Ano po? Kaya sabi niya dito sa unang Pedro, chapter 5, verse 8. Ito ulit, nakalimutan mo siguro kaya ipapaalala ng rabay sa iyo. Unang Pedro, chapter 5, verse 8. Ano po? Unang Pedro, chapter 5, verse 8, sabi niya, kayo'y maging mapagpigil
kayo'y maging mapagpuyat. Ayan. Nagpuyat ka ba para bantayan ng iyong pananampalataya? Hindi. Naging busy ka. Actually, nakalimutan mo sa listahan ng iyong pananampalataya. Nakalimutan mo sa listahan ng iyong pananampalataya. Ha? Dahil yung pananampalataya mo, nung una, nasa unahan. And then, sumunod na mga araw, naging number 2. And then, number 3. And then, number 4. And then, number 5. Hanggang dumating ang punto, yung pananampalataya mo, nasa dulong-dulong. Bakit naging busy ka? Kaya nga sinabi ng rabay, kayo ay mag-ingat at magmasid. Sabi niya, wala sa kayamanan ang buhay ng tao. Yun ang nakalimutan mo. Yun ang nakalimutan mo. Kaya sabi niya, kayo'y magpuyat. Bakit? Ang demonyo ay matalino. Dahil ang demonyo, sabi niya, ay parang yun. Umuungal. Naghahanap ng masisila. Kailan? Araw-araw. Oras-oras. Minu-minuto. Bawat segundo. Nasaan? Sa tabi mo. Sa school. Sa trabaho. Sa bahay. Kahit saan ka andudoon yung kalaban. Kaya sinabi ng ating mga apostol, mag-ingat kayo at mapagpuyat. Magbantay. Para hindi tayo mapaglalangan ng dyablo. Ano po? Kaya para hindi tayo mapaglalangan ng dyablo. Ha? Na siya'y, verse 9, labanan ninyong matatag sa inyong, paano daw lalabanan? Sa pananampalataya. Hindi natin malalabanan ng dyablo kung wala tayong pananampalataya. Kaya wala tayong panlaban sa ating mga sarili. Dahil nakalimutan natin ang ating pananampalataya. Now, at the end of the day, sinong sisingin mo? Sarili mo, kapatid ko. Sarili mo. Kaya bago po mahuli ang lahat, mga kapatid ko, habang may buhay pa tayo, sabi ko nga, palagi, habang tayo po may buhay, may pag-asa. Kaya sabi niya dito sa Jeremiah chapter 29 verse 13. Jeremiah 29 verse 13, itong sabi po niya. Jeremiah 29:13. Ito pong sabi niya. Inyo akong hahanapin at masusumpungan ako. Kailan? Pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Kapag nagkaroon na po tayo ng divine appointments, maaaring ngayon, habang naririnig niyo ang aral. Kung kayo po'y nagkamali sa inyong mga buhay na hindi niyo kilala kung sino kayo. Kung dumating po yung punto na ipapaunawa ng Ama, na ito na yung araw at panahon para makilala mo yung sarili. Sabi ng Ama, mauunawaan mo ang iyong sarili at mauunawaan mo ako kailan kung hahanapin mo ako, sabi ng Ama, ng buong puso. Then and only then. Ano po? Ano ang una natin gagawin? Una, maglaan tayo ng panahon para makilala si Amang David. Maglaan ka ng oras para marinig mo ang aral. Maglaan ka ng oras para ikaw ay makapag-usap o makipag-usap at makapanalangin sa ating Ama. Hindi mo man, kumbaga huwag mong biglain dahil baka hindi mo kaya. Pero kung kakayanin mo, bakit hindi? Maglaan ka ng oras sa Kanya. Kailan? Bawat araw ng iyong buhay. Simulan mo ngayong gabi kung ikaw ay dito sa Amerika. Simulan mo ngayong Sabat dahil ikaw ay nasa Pilipinas. Baguhin mo ang kwento ng buhay mo, kapatid. Ipapaunawa sa iyo ng Ama kung sino ka, kung saan ang iyong kalakasan, kung saan ang iyong kahinaan, kung saan ka mas makapagpapatibay sa pananampalataya. Hanapin mo daw siya sa kailan? Ngayon, ng buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Kaya sabi niya dito sa
Panaghuy, huling talata pa na to. Chapter 3, verse 32. Ito din ang sinabi niya kay Jeremiah. Nung panahon na si Jeremiah ay umiiyak din. Saan? Para sa kanyang bayang Israel. Sabi ng ating ama kay Jeremiah, chapter 3, verse 32, at ito rin yung aking huling salita sa inyo na ibinigay ng rabbi. Sabi niya, sapagkat bagaman siya'y nagpapapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kanyang mga kaawaan. Hallelujah. So bagamat tayo po ay may mga bagabag sa buhay, bagamat tayo po ay nagkamali ng ating mga desisyon sa buhay, bagamat tayo po ay naging mga agresibo sa ating mga naging buhay ng mga nakaraang mga araw at panahon. At kung naririnig niyo ang aral ng kwento na ito, matuto tayo sa mga naging karanasan ng ating mga kapatiran. Yung kanilang mga patutuo. Matuto tayo sa kanila. Ito'y ipinapaunawa sa atin ng Ama. Ito'y ipinaparinig sa atin ng Ama sa ating panahon. Bakit? Para tayo ay may pagkakataon na baguhin ang kwento ng ating buhay. Hindi pa huli ang lahat. Marami man tayong mga naging daplis sa buhay. Sana, gamitin natin yung mga daplis na yun para matuto tayo. At sana, hindi na natin ipamana pa sa ating mga anak yung mga daplis natin. At lalong-lalo na hindi na nasanin dapat ipamana sa ating mga apo yung mga daplis natin. Kundi, ito yung magiging aral natin para sa kanila. Para hindi matulad yung kwento ng kanilang buhay sa naging kwento natin. At mas magiging maayos ang kanilang mga buhay dahil kilala na nila ang kanilang mga sarili at the same time, mauunawaan nila ang buhay na ibinigay ni Amang Yahweh sa kanila. Mauunawaan nila yung kwento at dahilan kung bakit gusto ni Amang Yahweh na maunawain natin ang kanyang mga salita. Bakit? Para sa ating ikatututo at dumating yung araw na tayo ay umabot sa kanyang kapahingahan. Na hindi katulad ng kanyang mga naunang mga lingkod doon sa panahon ng mga Israelita na hindi sila umabot sa kapahingahan niya sa Kanaan. Kundi tayo ay umabot sa kapahingahan ng ating mga kaluluwa kailan? Sa araw ng paghuhukom. Kung tayo ay bibiyayaan ng Ama ng buhay na walang hanggan at tayo kanyang pagpapalain na titira sa kanyang kaharian balang araw na ibababa niya dito sa lupa. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng rabay. At sana po, tayo po may natutunan para po sa ikatututo at ikawawasto ng ating mga buhay para sa ating mga anak at sa ating mga apo. At higit sa lahat, para sa ikaluluwalhati ng ating Amang Yahweh at ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid ko. Magandang gabi. Purihin po ang ating Amang Yahweh at purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah po.